So it's the first Sunday of June. So we usually remember what God has done to us by sending His Son, Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. So in return, let's give back the due honor, praises, and worship to Him. Yes, Jesus. Hallelujah. Take curse and laugh, you do not fight. 1,000 angels crucified. As crimson stains that fill your life, you look upon me with delight. From throne to cross, you came to die. A crown for thorns to bring you life. With every nail I feel your mind. You look upon me with delight. Oh, what love, how can it be? From that cross, you look at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Yes, Lord. Sing the second verse. Your death did wait to glorious light. It tears away the chains that bind. No sons and daughters in your eyes. You look upon us with delight. Oh, what love, how can it be? From that cross, you look at me. Oh, what love
Yes, Lord, your love is so beautiful. Thank you, Jesus, for that beautiful love, Lord God. Thank you for your love. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you. Hallelujah. You're glorious, Lord God. You are a great God. You are a wonderful God. Yes, Jesus. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Yes, Lord. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, when darkness tries to hide, it trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our How great is our God. Sing with me. Let's sing, everybody. Yes, let's declare the greatness of the Lord. And all will see how great is our God. Once again, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Once again. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see
Lord. Oh, how great. How great is our God. How great is our God. Oh, you are great, Lord. Yes, let's declare the greatness of the Lord Jesus Christ this morning in our midst. Oh, hallelujah. Come on, church, let's worship the Lord. Let's worship the greatness of the Lord. Pasalamatan natin siya. Pasalamatan natin siya sa kabutihan niya, sa pagpapala niya, sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Oh, you deserve all the praises. You deserve all the praises, oh God. Hallelujah. 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 Come on, church. Open your mouth to the Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. You are great, God. You are great, God. We worship your name. We worship you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. You deserve all the praises, all the glory and honor. Hallelujah. To you alone, Lord God. Hallelujah. We offer our lives to you, Lord. We offer our praise to you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you for your presence. Thank you, Lord, for this time of worship. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Let's continue the attitude of worship as Sister Baby opens us in the word of prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus. How great is our God. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Only God like you deserves our praises, our worship, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa awit. Salamat sa boses. Salamat sa kalakasan ng aming mga katawan naman, Panginoon. Thank you for that kind of love, Panginoon. Kaya kami natutong umawit, kaya kami natutong sumayaw, kaya kami natutong magpuri, Panginoon, dahil naramdaman namin ang tunay na pagmamahal mula sa iyo. Hallelujah. You are incomparable. Wala kang katulad, Panginoon. You are beyond compare. Ikaw yung Diyos na nakilala namin at hanggang ngayon ay hindi nagbabago. Ikaw yung Panginoon na nangako na kahit kailan, hindi mo kami pababayaan, ni iiwanan man. Lord, may this morning ay magdala ng kaluguran sa iyo. Nakarating nawa sa iyong banal na trono ang aming awit, papuri at pagsamba. Lord, salamat sa umagang ito. Thank you for this whole congregation na nagpuri at naramdaman ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Lord, we dedicate the rest of the service to you. Sa iyong mensahero, Panginoon, anoint his lips, O God. Ang bawat salitang bibitawan niya, Panginoon, magbigay kaluguran sa iyo. At magamit namin matanim sa aming mga puso, Panginoon, maging kalakasan ng aming katawang laman sa bawat araw, O God. Thank you, Lord. Kulang po ang salita. Kulang ang pasasalamat. But this morning, O Lord, we pray that may we see all the goodness sa lahat ng ginawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Lord, sa awit pa lang at papuri, naramdaman namin ang tagumpay. Naramdaman namin ang biyaya na ibinuhos mo ngayong umaga. Lord, this is just a start of the service. But we want to thank you already for all the victories that we have felt this morning. Lord, declaring every minute of the service a victory from you. Thank you, Lord. Ikaw ang may tangal sa aming kalagitnaan. Sa bawat gagawin namin ngayong umaga, ikaw pa rin ang mapapurihan. To you, Lord, we declare and we give you all the praises and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So God be the glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Bago po tayo umupo, tayo po umikot at magbatian. Kamayan po natin ang ating mga kapatiran na may ngiti sa labi. Oh, this family of God, so close, believing to all. We can lead into your heart, for so glad to be a part of this great family. Our love is family of God. So blessed be into all. We can lead into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. We can lead into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Pag-pray po natin ang mga bata na pupunta po sila sa Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong umaga. Nais po namin ang mga bata na soy at pupunta po sa Children's Church. Paunahan po sila sa kanilang pag-awit para sa iyo, sa kanilang pag-aaral ng iyong salita. Sa gagawin nila, Panginoon, ikaw sa kanila, madama nila ang pag-presensya, yung Panginoon. Pagkain mo ang aming Children's Church, pamagpamanila sa kanila, ito po aming dalangin dahil sa matamis na pangalan ng Jesus. Everybody. Yeah, thank you, worship team, upon leading us in our worship this morning. Amen. Na-bless po ba tayo sa ating pagpupuri sa Panginoon? Amen. Tayo po ay hindi lamang nilikha ng Diyos para humingi sa Kanya, kundi higit sa lahat ay para magpasalamat. Amen. Again, let's come before the throne of God. Sa panalangin po, itaas po natin muli ang ating dalawang kamay at tayo po yumuko at tayo po manalangin sa Diyos. Amang Banal, salamat po sa araw na ito na kahit napakainit ay nandito ang iyong mga anak na gustong magpuri, gustong magpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Ano man ang mga nangyari sa mga nagdaang araw, naniniwala kaming may purpose ka, may dahilan ka. Kaya nangyari yon. Pero hanggang ngayon, ay nakatayo ang bawat isa dahil may Diyos na umaalalay sa amin. May Diyos na nagsasabing, kaya namin ang lahat. Ikaw yon, Panginoon. And as we study Thy Word, we ask for Your divine wisdom to be upon us, Lord. Huwiin mo ang mga gumugulo sa aming mga isipan. Hayaan mo na i-focus namin ang aming isip sa iyo lamang mga banal na salita. Ikaw ang dahilan ng buhay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po na anak niya magsabing, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Okay, if you have your Bible, turn with me sa New Testament, sa libro ng Mateo. Matthew chapter 28, verse 18, after verse 20. Sabi ng karamihan, this is the Great Commission. Matthew 28, verse 18, after verse 20. Basahin po natin sabay-sabay. Tayo po lahat. 1, 2, 3. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. May God bless the reading of His Word. Amen. Hunyo na po. Unang linggo na po ng Hunyo. Ang mga public school bukas po ay may pasok na. Hindi ba sa next Sunday pa o next Monday pa?
Ang college yata, yung karamihan ay August na po ang umpisa. So our topic for this day is entitled Discipleship. Familiar na familiar kayo. Sino po familiar dyan? Amen. Mahalaga po pala yan. Mahalaga sa isang anak po ng Panginoon. Now, in my introduction, ang meaning pong discipleship, kung i-google mo, 8,910,000 ang ibig sabihin, yung salitang discipleship. Now, kung bababa tayo, ang meaning ng disciple making ay umabot po ng 4,200,000 pag i-google mo. So, napakaraming ibig sabihin ng discipleship. Now, as we go down, attending church does not make us a disciple. Okay? Let's go down. Ang curriculum mo does not make us a disciple. Ang progress mo does not mean na nagdi-disciple ka na. Ang classes mo, ang pinag-aaralan mo, kahit po ang church natin, Foursquare Church, does not mean that we are a disciple. So pag-aaralan po natin, ano nga ba sa Diyos at sa atin ang kahalagaan that being a disciple. Everybody say, disciple. Mas malakas mo po, disciple. Amen. Sa Tagalog, disipulo. At napakahalaga yon. Now, number 1, disciple makes disciple. Ano ibig sabihin nyo? Kung ikaw ay may desire na maging disciple ng Panginoon, magkakaroon ka rin dapat ng isang disipulo. Kung madalas kayong magbasa ng Biblia, may tinatawag pong si Pablo at si Timothy. Si Pablo ang unang naging Kristiyano at itong Timothy, inaalagaan niya. Ang tawag doon, discipleship. Now, ang tanong, mahalaga ba sa Kristiyano ang meron kang inaalagaan na disciple? Amen. Now, before you go sa disciple, tutukan mo muna ang sarili mo. Okay? Minsan maraming gusto mag-disciple agad, pero sila mismo, hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya dapat ang unahin ang sarili. Sabi mo sa katabi mo, ang sarili natin. Yan ang dapat nating unahin. Hindi sapat ang maging mabait o maging masaya na Kristiyano bago tayo maging disciple. Dahil si Jesus lamang ang may karapatan na magkaroon tayo ng disciple at huwaran sa ating pagiging disipulo sa Kanya. Sino po ang huwaran? Sino ang example dapat? Si Jesus lamang. Siya lamang ang may May OSL training about discipleship. Nandiyan ang G12 for discipleship. Ang dami-dami. Pero ang pinaka-may talaga for discipleship training ay ang ating Panginoon. Naging halimbawa po siya. Now, number 2, the pattern of Jesus Christ. Yung pattern, yung paano ba siya gumalaw? Paano ba kumilos ang Panginoon sa salitang discipleship? Now, under it, letter A, multitude. A large crowd. Sa Mark 5:24, doon makikita mo kahit makapal ang tao, lahat yon gustong idisipulo ng Panginoon. Now, let's go down. After the multitude, umabot po siya sa 70 disciples. Alam ba niya yan? Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo yan alam. Alam mo lang ng 12. No, umabot po siya from multitude ng large people, umabot siya sa 70, kumonte, at susunod, siya umabot sa 12. Pansin niyo, bakit kumukonte? Minsan nagtanong po ako, Panginoon, pumili ka ng 12 alagad. Tapos meron pang Judas doon? Di ba kayo nagtataka? Sa dinami-dami ng tao, doon sa 12, pumasok pa si Judas. At kahit tayong mga magulang, kung tayo'y magkakaanak, sino po dito ang magulang na may baby at ipinangalan Judas ang anak? Di ba wala? Kasi po nung salitang Judas, parang mura na yan eh. Bakit naging mura? Kasi may ginawa siya sa ating Panginoon. At yung salitang pangalang Judas, ang sakit na yun. But praise God, kahit may Judas doon, minahal niyo yun. Amen? Para makita po natin ang Panginoon na
Walang favoritism sa Kanya. Ang mahalaga sa Kanya, kahit sino ka man, ano man ang background mo, kung gusto mong lumapit sa Diyos, bukas ang Kanyang kamay para ikay tanggapin. Amen? Amen. Nandiyan pa ho ba tayo? Amen. Now, papalapit ng papalapit ng dami at pakonti ng pakonti. Because God wants us to be close and intimate with Him. Anong ibig sabihin niya? Gusto po tayong lumapit at lumapit sa Kanya. Sino po dito kanina nakalapit kay Lord? At sabi, Lord, salamat sa tulog. Kahit yung iba dyan, kung, di ba, dapat 8 hours tayo natutulog. Yung iba sa inyo, 8 minutes lang kung matulog. Parang manok, gumaganon lang, pumipikit. Now, we thank God we need to be close and intimate. Kung kanina papunta po kayo ng simbahan, dapat excited kayo. Bakit? Makakatagpo po natin ang Panginoon. Now, hindi ko po ibig sabihin hindi mo na makakatagpo ang Panginoon sa bahay. That's wrong. O sa trabaho, sa eskwela. Pero iba when you are going to church. Yung routine mo, yung ginagawa mo everyday nag-iiba. At binabigay mo ng kahalagahan ang ating buhay ng Panginoon. Palakpakan natin po ang Panginoon. Amen! Come on! And that is the pattern of our Lord Jesus Christ. Now, number 3, the call of God's kingdom. May tawag ang Diyos sa kanyang kaharian. Ano yung tawag niya? Let's read that. Matthew 4:19. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. Ano sinabi niya doon sa 12? Now, if you know yung 12 na yon, karamihan sa kanila, ang trabaho ay fishers of men, ang mangingisda. Yung sinabi ng Panginoon, Hoy, come, sumunod kayo sa akin. May trabaho sila. Ano ulit yon? Mangingisda. Magmula noon, iniwan nila ang isdaan nila. Kaya ba natin yon? Example, may trabaho kang ngayon. Sabi ni Lord, anak, gusto kitang gawin isang disipulo. O kaya, simplihan na natin. Gusto kitang gawin isang pastor. Kaya mo bang iwan yung trabaho mo? Wala akong nadinig. Di ba, Mira? Alam mo, doon umaasa ang pamilya mo sa trabaho yun. Pag nawala yun, patay kayo lahat. Alam mo na mahalagang yung negosyo mo, yung paglapit mo at ginagawa mo, sanay ka na sa trabaho mo. Tapos sasabihin ni Jesus, come and follow me, and I will make you fishers of men. Kaya nga po pumili lang siya ng 12 eh. Kasi alam niyang marami ang maghihindi sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw maghihindi. We can say we love the Lord, pero iba na pag gagawing full time. Wala na akong kausap. Amen. Now, number 4, the change of purpose. Ano po ng purpose ng pagbabago ng ating layunin? Bakit nga ba tayo ay hanggang ngayon ay buhay? Bakit nga ba nung kagabi hindi ka pa niya kinuha? Sorry to tell you, nung ating kapatiran na si Brother Wilfred, ng asawa ni Sister Malu Benitez, last Thursday also passed away dahil po sa heart failure. Meron po talagang ganun eh. Isang kausap mo kanina, tapos kinabukasan, ay dididik mo, namatay na na. Ganun lang po kabilis ang buhay. Now, kung hindi pa po natin alam kung bakit, ano ang purpose ng buhay natin, kung bakit hanggang ngayon nandito tayo, abay naliligaw ka. Kung alam mo lang, araw-araw magtrabaho, kung alam mo lang, araw-araw magnegosyo, o mag-aral, o magtinda, then, ano ba ang purpose? Bakit nga ba ako hanggang ngayon buhay? It's all because of our Lord. Amen? Now, number 5. The change of priority. Hello, kaya mo ba i-change yan?
Yung Matthew 4:21 to 22. Yan ang lumapit ang Panginoong Jesus sa mga alagad. Sabi niya, "Come and follow me." At, pwede ba natin basahin yan? Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother, John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, verse 22. And immediately they left the boat and their father and followed him. Yung sinabihan sila ni Jesus, "Follow me," anong ginawa nila? Ano immediately sa Tagalog? Agad, agad. Umuwi pa ba sila sa bahay nila? Sabi mo, isipin mo, yung mga alagad kasama si Jesus, 12, umiikot lagi. Karamihan sa kanila walang dalang bag. Kayo nga yayain ko bukas ng swimming, grabe. Ang dami, parang hindi na uuwi. Diba? Sila po, wala kadaladalang mga bag. Immediately, they followed Jesus. Walang tanong-tanong, "Lord, may kakainin ba tayo? May baon ba tayo, Lord? Sa tayo titira?" Immediately, they followed Jesus. And if you are reading your Bible po, wala po akong nabasa sa Bible na ang mga alagad ng kasama si Jesus nagutom. Ang madalas kong nababasa sa Biblia, lalo sa gawa, every time they go and go, laging kain ng kain. Kaya po mga light of light, nung ginagawa natin kain ng kain, biblical tayo. Kain tayo ng kain. Now, as we read God's Word, dapat po nung priority ay dapat makita. Now, let's go on Luke 8. Ano nangyari doon sa Luke 8, 19 to 20. Now, Jesus' mother and brothers came to see him, but they were not able to get near because of the crowd. Now, na-imagine po niya si Jesus andun, kasama ang mga alagad, ang dami-daming tao gustong parang kuyugin ng Panginoon. Yung mga nanay niya, na si Mary, yung mga kapatid niya nandun, lumalapit, siguro sumisingit. At sabi ng karamihan, "Jesus, nandyan nanay mo, nandyan ang kapatid mo." Ano sinabi ni Jesus sa verse 20? Someone told him, "Your mother and brother are standing outside waiting to see you." Now verse 21. He replied, "My mother and my brothers are those who hears God's word and put it into practice." Kita po niyo ng authority? Hindi po siya nagbabastos ng nanay. Hindi siya nagbabastos ng isang kapatid because he is God. At sabi niya, ang kapatid ko lamang ay yung mga nakikinig ng aking salita at isinasagawa ito. Kaibigan, hindi sapat nakikinig ka lamang. Dapat sumusunod ka sa ating Panginoon. Palakpakan natin po ulit ang Panginoon. Hallelujah! He is our priority. Sabihin nga natin po yun, Jesus is my priority. Everybody, Jesus is my priority. Mas malakas mo po. Jesus is my priority. Amen. Kaya pag sinabi niya, "Mamayang hapon, balik ka, ha?" Nakatutulog na ako mamayang hapon. May laro pa yata ngayong basketball. Bakit tayo nasa church? Diba? Because Jesus is our priority. Now, number 6. Teach them about the truth. Now, isa po sa pagiging alagad, dapat sinasabi mo ang katotohanan. Yung ating pong mga patotoo, dapat yung walang dagdag, dapat yung totoo. Gusto mo bang may kasama sa bahay na hindi totoo? Yung pagka sinasabi mo, o kwento ka, o ano, istorya mo, pero alam mong hindi totoo, di ba parang ayaw mong makinig? Being a disciple, we should teach the truth. It's all about God. At dapat itong buhay na ito, makita ang katotohanan. Amen po ba doon? Amen. Nandiyan pa ba tayo? Amen. Now, number 7. Truth about, number 7 is about beatitude. Everybody said, beatitude.
Yung bless po, ano sa Tagalog? Pinagpala. Alam ba niyo ang beatitude sa Tagalog talaga? Lubos na pinagpala. Saan ka ba? Pinagpala o lubos na pinagpala? Yan. Ito po, basahin natin ang mga lubos na pinagpala. Sino ba dito pwedeng lumapit sa akin at basahin ito? Matthew 5. Kasi ang ganda nito sa Tagalog. Ayaw ko ito basahin sa English. Kaya, please come. Yan, verse 3. Sa Tagalog. Sabay ka na rin, Jemima, sa English. Mateo 5 verse 6. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Naintindihan niya? Pinagpala daw ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Amen. Di ba? Ikaw nga, asang-asa ka sa trabaho mo eh. Ikaw nga, asang-asa ka sa pera mo sa bangko eh. Ikaw nga, asang-asa. Amen? Nung iba, kasi wala na ibang pera sa bank, kaya hindi umaasa sa bank. But thank God. Now, verse 4. Tignan natin ang verse 4. Let's go lang verse 4. Pinagpala ang mga nagdadalang hati. O baka ikaw ito. Sapagkat aaluin sila ng Diyos. Sino daw mga pinagpala? Dalang hati. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang, tingnan mo nung iPad. Mukha bang umiyak? Yan. Pinagpala yan. Now, dinadahan-dahan ko ito para maintindihan natin. Verse 5. Pinagpala ang mga magpapakumbaba sapagkat mamahalin sila ng daigdig. Verse 6. Pinagpala ang mga may matitinding hangarin at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Okay, now verse 7. Pinagpala ang mga mahabagin. Sino ba dito mga mahabagin? Wala ng tao. Amen. Now, verse 8. Pinagpala ang mga may malilinis na puso. Kilala mo sarili mo kung meron ka yan. Verse 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Minsan maraming Kristiyano ang tatapang. Hindi nga mapigilan ang sarili, sila pa nag-i-start ng gulo. Pero anong mga pinagpala dito? Yung mga taong peacemaker. Amen? Isa may kaklase ako, mahilig umawat pag may nagsusuntukan. At yung kaklase ko na yon, ang laging may black eye. Sabi mo, may nag-aaway dyan, ipigilan niya. Siya tatamaan ng suntok. Tapos sabi ko, bakit ka ba kasi pigil ng pigil? Kasi ayaw ko ng gulo eh. At nung hinanap ko siya sa Facebook, abay, ang ganda na ng buhay. Pag tinatanong ko, may kaaway ka ba? Nung high school pa man naman, ayaw ko na ng gulo. He is a peacemaker and he will be called the sons of God. Now, verse 10. Blessed are those who are persecuted. Yan. Naapi ka ba? Meron ba mga kwento sa iyo na hindi naman totoo at ginugulo ka para kang artista ngayon? Amen? Artista kasi talaga tayo. But you are in the beatitude. Ano ulit ang beatitude? Lubos na pinag... Now, verse 11. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of Him. Now, verse 12. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Kapatid, kung dito sa lupa, wala nagpapasalamat sa buhay mo. Pagdating mong langit, it's awarding. Siguro karamihan sa atin hindi nakaakyat ng stage ang magulang. Bihira lang kasi konti na naman mapagbigay tayo, ayaw natin nung lumalaban. No? Pero in heaven, there is
reward. Amen? Bulong mo sa katabi mo, sa langit ka bumawi. Amen? There's reward in heaven, for in the same way they persecute the prophets who were before you. May verse 13 pa ba? Wala. Last na yan. 13. Oh no. Okay na. Now, in verse, ano number na tayo? Number 9, 8. Tama? Truth about godly attitude. Ang katotohanan na maging katulad ng ating Panginoon. We should be radical and unconventional sa buhay na ito. Anong mga radical na move? Yung loving our enemy. Wala na yun. Gasgas na yung salita na yun. Alam ba nyo bakit may mga taong nakapaligid na hindi mo type ang ugali at lapit pa rin ang lapit sa'yo? Because God wants to see your attitude. Amen? Isa po sa pinakamahirap sa church, meron kang katampuhan. Ang hirap sa church. Lalo pag nagkakamayan, tapos nakita mo yung kagalit ko nandun, dito kalilig ko, ayaw mo siya makakamayan. Tapos pag nag-praise and worship, sarap na sa praise and worship, bigla siyang dumating, tapos sira ang praise and worship. Now, the big question is, nasa nung godly attitude? Nasa nung radical mo? Bakit nung term nung radical? Kasi nga, pag sinabi mong radical, konti lang ang gumagawa niya. At dahil tayo mga anak ng Diyos, kahit ang hirap, pinipilit natin tanggapin ng taong yun at mahalin yung taong yun. Kaya po ba natin yan? Amen! Amen! Sa tulong ng ating Panginoon. Amen! Gising pa ho ba yung katabi mo? Amen! Now, number 9. Intimacy with the Father. Sino po dito gusto laging lumapit sa Panginoon? Amen. Kung maranasan lamang po nyo nung pag-angat talaga ng ating spiritual at talagang iduyan-duyan ng Panginoon sa Kanyang presensya. Lagi ko po sinasabi, if you don't read your Bible, if you don't pray every day, hindi mo mahal ang Panginoon. Think about it. Ulitin ko po. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia araw-araw at hindi ka nananalangin araw-araw, hindi mo talaga mahal ang Diyos. Akala mo mahal mo ang Diyos pero wala kang oras sa Kanya? Ang isa po sa nagmamahal, gusto laging kinakausap ng minamahal. Kahit wala ka kwenta-kwenta ng kwentuhan nila, basta makausap lang ng mahal. How much more kung lumalapit tayo sa Diyos? Yung intimacy natin sa Father ay nakikita to be a disciple. Now, number 10, about being religious. Ang pagiging alagad ng Panginoon na hindi talaga pagiging religyoso. Siguro kayang-kaya mong kumilos at gumawa sa gawain ng Diyos. Pero ang problema, ang layo naman ng puso mo sa Diyos. Nakukuha po ba niyo ako? Siguro, kaya mong araw-araw nasa simbahan, pero ang puso mo naman ang layo sa Panginoon. And that is being religious lamang. Hindi ka nagiging totoo sa ating Panginoon. Oh, let's go down. Verse 11. Number 11. IFT at OJT. Alamin din ng IFT? In faith training. Nung OJT, on-job training. Now, yung sitwasyon mo ngayon, hello, tingnan mo, isipin mo, yung sitwasyon mo ngayon is in faith training. Mahirap ba yan? O kaya on-job training ka kay Lord. Hindi mo na kailangan mag-apply pa kung saan kumpanya. Yung buhay mo ngayon, hallelujah, you're on-job training to be a disciple. Bulong mo nga sa katabi mo, kaya pala ganun. Hindi mo ba napapansin?
Hindi lahat ng buhay natin smooth. May nalulubak. May ang hirap-hirap ng buhay. Kasi nga, in faith training tayo. On-job training tayo. Kanino? Kay Lord. And praise the Lord for that training. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan! Ay, tipong give up ka na, kaya mo pa rin yan. Because God is with us. To be a pastor po, talagang halos everyday ang dami ko pong nasa messenger, nasa text po, talagang humihingi ng prayer. At sa mga pagsubok yan ng buhay, lahat hindi ko masagot. Ang sinasabi ko lamang, hawak kay Lord. Hawak kay Lord. At pag ikay humawak kay Lord, kaya mo yan. Huwag hanapin ang barkada, huwag hanapin ko sino-sinong tao. Ang hanapin mo unang-una, si Lord. Because itong training na ito, para lalo tayong lumakas sa Panginoon. Amen? Let's give a clap offering for God. Amen? Oh, hallelujah! Amen. 12. The Sabbath rest with God. Yan. What is Sabbath? Yan po nung araw na ikay libre at nagpapahinga ka. Now, the big problem sa mga tao, akala nila, yan yung talagang pahinga natin eh. Ito pong ibig sabihin ng Sabbath, you are resting in the presence of God. Naiintindihan po ba niyo ako? Pastor, linggo ngayon gusto ko mag-beach. At doon pala lang patatagpuin si Lord sa beach. Pwede? Hindi. Pwede. Pero kung hanap po talaga nung with the presence of God, maganda sa church. Amen? Kasi you're finding God the rest. Kaya sabi po ni Lord, kung alam lamang niyo sinisigaw ng Panginoon, anak, Lunes hanggang Sabado, sa'yo na yan. Trabaho mo na yan, negosyo mo na yan, pag-aaral mo na yan, sa barkada mo na yan. Pero nung linggo naman, anak, akin naman sana. Hello? Now, yung po bang araw ng linggo, kailangan nandito ka sa church? Most of our service, dapat 2 oras, pero hindi naman tayo umaabot ng 2 oras, almost 1 hour and 30 minutes. Tapos kung magiging late kapag bawas ng bawas yun. Tapos kung paupo ka, anong oras kaya matatapos ito? And then you're seeking God. Bakit wala akong kapayapaan? Bakit nagkaganon? Kasi nga po, na-miss natin yung gusto ng Panginoon. Ang sabi niya, matatagpuan lamang natin ang true rest sa ating buhay sa presensya ng Panginoon. Palakpakan nga natin po ang Panginoon. Come on, yung pinakamalakas po palakpak. Amen. Thank you, Lord. In my conclusion, basahin po natin to. Hope you can read it. Go down. Ang mag-aaral ay matututo sa kanyang guro. Sinong guro natin? To be a disciple, siya ang ating guro. Letter B. Higit sa pagiging mag-aaral ay tagasunod. Disipulo ni Kristo ay maging katulad ni Kristo. Okay, susunod natin, Tagalog na Tagalog. Now, letter C. Hindi mananatiling mag-aaral lamang. Hindi mag-aalaga rin ng ibang magiging tagasunod ni Kristo. Nakita po ba niyan? Tinitingnan ng guro, nagiging totoong disipulo. At sa letter C, hahanap ng tagasunod din ng Panginoon. Now, last, discipleship is following Jesus, being like Him. Baging susunod tayong katulad kay Jesus at magiging katulad ng ating Panginoon. Again, mahirap maging disciple, pero pagiging disciple, pag ikay nag-mature at ready na, saka tayo maghanap ng ating ididisipulo para sa Panginoon. Kung ikay baguhan o matagal na, dapat nakuha mo yon. Maging disipulo pala ni Kristo
at balang araw ay maghanap ng pwedeng i-disciple din at ibibigay sa kaharian. Let us all stand. Hallelujah. Thank you, Lord. Isa po sa dahilan niya ng buhay, bakit ikaw at ako ay hanggang ngayon ay buhay, na maging alagad ng ating Panginoon. And in His perfect time, as we mature, ay maghahanap rin ng aalagaan na Kristiyano at gagawin siya isang disipulo rin ng ating Panginoon. Oh, hallelujah. Kapatid, hindi lang pala ikaw kailangang pumoko sa sarili mo. Dapat ninadadala tayo sa Panginoon. Alam natin na kaliwat kanan ng pagsubok ng buhay at nandyan lagi ang problema. Pero hindi ibig sabihin yung hindi ka na maghahanap ng disipulo. Kailangan nating maghanap ng kaluluwang ibibigay sa paanan ng Panginoon. And that is our mission. That is our mission. That is our goal sa buhay na ito. Bagamat kailangan magtrabaho, kailangan magnegosyo, kailangan kumita. Andun yun. Pero dapat ginagawa rin natin ang gusto ng ating Panginoon. Now, sa aking paglapit, before we go sa prayer, let's come sa sinner's prayer. Kung sino man dito ang gustong tanggapin ng Panginoon bilang sariling tagapagligtas at gusto niya ang buhay na walang hanggan, if you are a visitor o first time mo madinig ang salita niya, hinihiling ko na sumabay ka lamang sa maikling panalangin. Gayun din po sa mga nakasabi na neto. Sabay po tayo. Panginoon, lumalapit po ako na isang makasalanan, humihingi ng iyong kapatawaran. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo at isulat ang aking pangalan sa libro ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, ngayon naman po, our prayer is, if you want to be a true disciple ng ating Panginoon, it will not be easy. Parang on-job training. Pero kaya natin ito. If that is your desire this morning, itaas mo yung kamay. Come on, church. If you want to be a true disciples ng ating Panginoon, itaas mo yan. Hallelujah. Hallelujah. Lord, almost all hands ay nakataas. Simbolo na gusto naming sumunod sa iyo. Maraming bagay-bagay at nahihila kami ng mundo at minsan ang focus namin naiiba. Pero salamat sa paalala ngayong umaga na kailangan namin maging totoong alagad ng aming Panginoon. It will not be easy, Lord. Hindi magiging madali. Pero dahil kasama ka namin, hallelujah, ay magwawagi kami sa buhay na ito. Amen. Lord, hanggang sa iyong pagbabalik, matagpuan mo ang bawat isa sa aming naging totoong disipulo mo. And one day, as we go to maturity, ay maghahanap rin kami ng isang tao o maraming taong gagawing mga alagad ng aming Panginoon. Help us, Lord.
Help us this church na maging isang church na magkakaroon talaga ng discipleship training. At magpapagamit kami. Kahit busy kami, Lord. Turuan mo kaming i-budget ang aming oras at maglingkod sa iyo. Dahil iilan lamang ang panahon na para paglingkuran ka, O Diyos. Salamat sa paalala, sa pangalan ni Jesus, sa lahat po ng anak niya magsabi, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Lahat ng alagad ng Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. You may be seated. Amen. As we have our communion, it's our first Sunday of the month. So those people na in charge ating communion ay pwede na po nating i-share o ibahagi. And as the worship team will be singing for us this morning. Curse and laugh, you do not cry. 1,000 men yell, crucify. As crimson stains, I feel your eyes. You look upon me with delight. From throne to cross, he came to die. A crown for thorns to bring you life. With every nail I feel your eyes. You look upon me with delight. Oh, what love! How can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Oh, what love. How can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Hallelujah. What a beautiful love. Amen. In 1 Corinthians chapter 11 verse 24 says, when he had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In verse 25 it says, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Ang tinapay po ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinahirapan sa lupa. Siya po ay hinataw ng latigo, sinaksak, nilagyan ng koronang tinik. Habang uhaw na uhaw ay binigyan ng suka at ipinako sa krus. Pero ang pinakamaganda doon, dahil sa kanyang latay ng sugat, tayo ay nagsigali. Amen? Ang saro po ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Ang dugong makapangyarihan. Kapatid, kahit ikaw na ang pinakamabait na magulang, pinakamabait na anak, kahit kailan ay hindi natin kayang hugasan ang ating kasalanan. Ang dugo lamang ng Panginoon ang pwedeng maghugas ng ating mga kasalanan. Kung kala mo ikaw ang naghanap sa Diyos, ikaw ang pumili sa Diyos, that's wrong. Ang sabi ng kanyang salita, siya
ang pumili sa atin. At pag siya ang pumili, you must be very, very special. Amen? Sabihin mo nga sa kanyang katabi, you are very special. Dahil sa iyo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Now, ang communion po rin ay oras ng kagalingan. It's healing time. If you have a friend na nasa banig ng karamdaman o may sakit, nakamag-anak, o ikaw mismo ay may sakit, tumayo ka lamang. Ang pagtayo mo, it is a step of faith that you believe that Jesus is your healer. Hallelujah. Lord, napakarami ng spirito of disease, spirito ng karamdaman sa panahon na ito. Simpleng sakit o malubhang sakit, we come against you in the name of Jesus. Sinabi ng kanyang salita sa kanyang mga latay, kami ay nagsigaling. Lord, naaalala namin ang aming kaibigan, ang aming kamag-anak, ang aming sarili na may sakit. At ito'y nilalapit namin sa iyo. Spirito ng karamdaman, sa pangalan ni Jesus ay lumayas ka. At palitan mo ito, Panginoon, ng spirito ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Oh, ang aming kaibigan ay magaling na. Ang aming mahal sa buhay ay magaling na. Ang aming sarili magmula ulo hanggang aming mga panyapak ay magaling na sa pangalan ni Jesus. Salamat sa saro na iyong banal na dugo. Lord, di namin alam bakit mo kami pinili. Hindi namin alam bakit kailangan kang mamatay para sa amin. Isa lamang ang sinabi ng iyong salita, dahil mahal na mahal mo kami. Lord, help us to be faithful. Help us, Lord, na hindi lamang linggo ang pagiging Kristiyano. Hindi araw-araw ipapakita namin ang kabutihan ng aming Panginoon. Thank you, Lord, for this communion at naalala po namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's eat all of it. Kainin po natin ang tinapay. At inumin po natin ang saro. Drink all of it. Amen. Nakakaupo na po tayo. And as we prepare our hearts, as we give, kukunin po ang maliit na baso. Sister LB Fresco will challenge us as we give unto the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Nakasulat po sa Hebrews 13, verse 15 to 16. Through Jesus Christ, let us continually offer to God a sacrifice of praise. And do not forget to do good and to share with others, for with these such sacrifices, God is pleased. Bakit ba tayo nagpupunta dito pag Sunday? Diba nais natin na magalak ang Diyos sa buhay natin? Dahil pag nagalak po ang Diyos sa buhay natin, ang pagpapala po ay sa atin dahil yun po ay kanyang pangako. And meron dito the fruit of our lips giving thanks. Wala po tayong naibibigay sa Diyos, kundi ang ating boses, ang ating pagpupuri at ating pasasalamat. At lagi niya sinasabi, if you are my disciples, keep my commandments. Ano po yun? Ang paggawa po ng mabuti. And to share with others. Ito po ay sakripisyo. Bakit? Kung tayo po ay naibibigay sa Lord, isipin natin, kung ibibigay ko to, pwede ko ito ipambili ng bigas, ipambili ng ipangkain sa Jollibee, or gamitin sa ibang bagay. Pero dahil mahal natin ng Diyos, there is the love
yung pag-ibig natin sa Diyos na, Lord, nais ko maging kabahagi sa gawain mo sa lupa. Ano ba? Preach the word in season and out of season. Ipahayag ang salita ng Diyos. So, ang bawat sento mo po na bibigay po natin, isente mo pa ba ngayon? Piso. O kahit ano man yan, na ibibigay natin sa Panginoon, marami pong kaluluwa ang makakakilala sa Panginoon. Kung paano tayo nakakilala sa Lord. Naalala ko si Pastor Lagasa, nagre-radyo po sila ng madaling araw. Doon po ako, kumbaga kahit nakakilala po ako sa Panginoon, doon ako nakakarinig ng salita ng Diyos. Hindi ko po siya kilala noon. Pero dahil marami pong nagbibigay para po sa radio ministry, marami pong nagbibigay para sa mission, marami pong nagbibigay para maipahayag ng salita ng Diyos, nakakilala po si LB sa Panginoon. So tayo po, kahit po tayo nandito, maliit lang o malaking ating bibigay, makakarating po yan sa mga tao, sabi unreached, sa mga tao na hindi kilala si Kristo. Mas kilala pa nila yung Coke. Alam mo yung Coke? Soft drinks yan. Alam mo yung Jesus? Hindi nila alam. Bakit? Kasi walang nagsabi, walang nagbigay, walang nagpadala. Sabi nga, the harvest is plenty, but the workers are few. And these workers, hindi po sila makakarating. Kundi po tayo magbibigay ng ating offering, ng ating mission offering. Kahit ano po yan. Sabi ng Lord, anak, maging kabahagi ka sa pagpapalaganap ng aking kaharian sa lupa. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, wala po kaming maibibigay sa iyo dahil ang lahat ng bagay na kung ano meron kami ay galing sa iyo, O Lord. Bigyan mo kami, Lord, ng puso na mapagbigay. The desire in our hearts, Lord, the burden na kabigatan para sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Sa mga tao na nabulag, binulag ng salibutan, at ayaw makinig ng iyong salita. Lord, sa pamagitan, Lord, ng aming pagbibigay, cause them, O Lord, cause us, O Lord, and cause, Panginoon, na magkaroon ng mga tracts, ng mga Bible, ng mga church, Panginoon, na ipapahayag ang katotohanan na ang kaligtasan hindi makukuha kanino man, kundi kay Kristo lamang. At ang kaligayahan, hindi rin makukuha kahit kanino man, kundi sa pagsunod at pagiging tapat sa aming Panginoon. Maraming pong salamat. Pagpalain mo ang bawat magbibigay, O God. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming gawain para sa iyong kaluwalhatian. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We sacrifice our praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy. We have a visitor by the name of Lenny Asuncion. Please stand up, Lenny. Hello po. Kung wala po kayong inaatinan ng church sa katulad nito, ay siya'y pastora, no? She's a visitor of Ananay Carol po. Amen. We thank God that she's here. Nakasama po natin this morning. Okay. Now, we have a baby dedication po ngayong umaga. So, lahat po ng nasabihan, magulang, mga ninong at inang, please come here. Also, Sister Malu, ng ating certificate. Give us si Sister Malu. Certificate, please come. Okay. Form. Sister Malu around. And form. Form. Come here. Up. Praise God. Ayan. Ito sa kabilang iba. Ayan.
nasabihang ninong at ninang at ng gustong magtago sa December. Asan na po? Okay. Hindi ko po alam kung tama ang pinili nilang mga ninong at ninang. Pa. So, ang ating baby, ang pangalan po niya ay si Franz Sylvia, tama? V. Loterina. Siya po ay anak ni Brother Jerry and Sister Gina. Ipinanganak po siya last February lamang, February 16 sa Antipolo. We thank God na siya po ay regalo ng Panginoon. Ang ibang magulang, pag may baby, ang bukang bibig, gastos na naman. Pera na naman. But as a Christian, we should say it is a gift from God. Amen? Kung natandaan po nyo, ang Panginoon ay laging inahabol ng maraming tao. At may mga batang lumapit sa Kanya at pinipigilan ng mga alagad. Remember that? Ano sabi ng Panginoon? Huwag nyo silang pigilan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para rin sa kanila. Kaya hanggang langit po, maingay pa rin. Magulo pa rin. Because God loves children. God loves these people at ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. And we thank God for this dedication. Also sa kay Jerry at kay Gina. Alam natin na ito ay pangalawa niyong anak. At maging matatag tayo sa Panginoon. Sa mga nasabihan rin mga ninong at ninang, maging matapat tayo sa kanila. At one day, paglaki niya itong batang si Franz Sylvia, ay maging daluyan po tayo ng pagtatay. Okay, let's extend our hands toward this baby. Lord, we thank you for this life sa kamusmusan ng batang itong si Franz Sylvia Loterina. Siya po ay batang lalaki ng may takot sa iyo. Ang iyong banal na dugo ay babalutin mo siya magmula ulo hanggang kanyang panyapa. Iiwas mo siya sa masasamang ugali, sa masasamang tao, sa sakit, karamdaman, aksidente o kamatayan. Hayaan mo na magkaroon siya ng takot sa iyo at lumaking isang totoong Kristiyano. Franz Sylvia Loterina, inahandog ka namin sa Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. And also, I pray for Jerry at kay Gina bilang mga magulang ni Franz Sylvia. Alam namin na hindi biro ang gastusin, hindi biro maging magulang. Pero dahil ikaw ang kanilang pundasyon, ay kakayanin nila ang lahat. Kaya hindi na mga ninong at ninang nandito sa harapan, Lord, we anoint them. Hayaan mo na ang makita sa kanilang buhay ay hemplo sa batang ito, Panginoon. Anoint them. Thank you, Lord, for this great day sa aming baby dedication. In Jesus' name we pray. Ang lahat po'y magsabing, Amen. Amen. God bless. Salamat po. Ha? Amen. Maraming ninang at ninang. Naway walang mawala sa Pasko, ha? Okay. Okay, now let us go on sa ating mga announcement first before... Magandang umaga po mga kapatid. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa natapos na naganap na family camp last Saturday po sa Silang Cavite. UFM MMSD Division. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ginawa ng Panginoon dun sa camping na yon, sa family camp. And secondly, I invite UFM again sa Purple Division. Meron po tayong swimming outing sa June 7. Sa June 7 po, Friday, 7 p.m. to 7 a.m. ng kinabukasan. Ang entrance po is 350 lamang. Kasama na po yung pagkain at saka yung entrance. Kaya kayang-kaya po natin. Para makapag-banding naman po tayo ng mga UFM sa isa't isa. Mahalaga rin po yun. At least medyo marirelax tayo.
At saka yung mga routine na jobs natin, medyo po makakaiwas tayo, medyo makaka-release po tayo sa mga routine jobs natin. Kaya I invite all UFM members at lahat ng kalalakihan na sumama po sa amin sa June 7. Gaganapin po ito sa City Headaway Resort sa Antipolo. Malapit lamang po yan, malapit lamang po yan sa Leonardo's Antipolo. Sama-sama po tayong alis dito at papunta po doon. Strictly for UFM po lamang ito. Sorry po sa mga UFW, hindi po kayo kasama. Youth, hindi rin. Ewan ko, yung youth na lalaki, baka pwede. Pero sa babae, hindi po siya pwede. Exclusive for UFM. Kaya tuwan-tuwa po yung mga UFM. Yun lamang po, purihin ang Panginoon. Talaga pong bawal ang UFW, mga nanay at mga anak sa event na yan. Praise the Lord. Pero ang mga nanay po, kasama po sa feeding program sa Abuyot. Ito po ay gaganapin sa June 15, Sabado. Ang mga riders po, ang pagkakasabi po sa amin, nakikita po dito sa SM Cherry ng alas 7, aalis na. So, dapat nandyan po tayo 6 a.m. to 7. Tapos, mag-aano na po sila, mag-convoy, mga naka-motorcycles po. Ang purpose po ay, ano yan? Soul winning at saka tracks distribution. At pagdating po doon sa Abuyad, meron po doon feeding program. So, mga nanay, meron po tayong meeting after po ng service. And also, kung meron po kayong used clothing, t-shirt, pantalon, o damit, huwag lang po yung gown, ha? Hindi po nila kailangan yun. Pwede po yung dalhin dito, kasi dito po yung station, first station. Pwede po kayo pumunta dito. Dalhin na po ng gabi para po maiayos, kasi iwahiwalay na po namin yung mga bata, mga tatay, mga nanay na damit. And also, school supplies, kung meron po kayong may bibigay, ballpen, pad paper, notebook, crayons, ano po yung maluwag sa loob na dalhin. Dalhin niyo po dito at yan po ay makakatulong po, lalo na po dun po sa lugar na kahit po lapis na maliit, pinagtitsagaan nila para lang po matuto. Salamat po. I'm calling po lahat ng youth na kasama po sa youth camp and hiniling ko rin po kay Pastor na ipag-pray po sa lahat. Again, lahat po ng kasama sa youth camp sa Tanay this coming Thursday po, all of us. So, yun, humingi lang dun po kasi kami ng prayer kasi aside from the excitement na nararamdaman namin for the youth camp, alam namin na magiging battlefield siya kasi syempre ayaw ng kaaway na makalapit kami kay Panginoon. Pero mas malakas si Lord and alam namin na may mangyayaring maganda po sa youth camp. So, yun po. Okay, pag-pray natin yung mga campers na pupunta sa youth. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na dito nakatayo. Pupunta sila sa youth camp, Panginoon. Tinataas namin bawat isa sa kanila. Salamat sa pupunta mo. Alam namin, Panginoon, may gagawin ka sa camp. Bawat isa sa kanila, maging handa sila, Panginoon, dahil may ibubuhos ka na pagpapala, revelation. May gagawin ka, Ama, sa buhay nila, sa mga campers. Salamat din sa mga speaker nila, sa lugar, your protection be with them. In Jesus' name, amen. Lord, salamat po. And right now, we're calling on those celebrant ng June month at wedding anniversary ng buwan ng Hunyo. Amen. Come on, come here. Mga may birthday ng June, may mga wedding anniversary sa buwan ng June. Please come here. June, come on. Mga June, lapit na po tayo. June. Okay po. Okay, umpisahan ni Brother Jojo. Bakit po siya nakasaya? Birthday ko po sa June 25. Salamat po sa Panginoon sa kalakasan, sa pag-iingat, at sa pagpapala na pinagkaloob niyo sa akin last year. Purihin po ang Panginoon. Thank you kay Lord kasi
mag-celebrate kami ng aming anniversary sa June 9. It's our 5th anniversary. Thank you kay Lord sa papasan ko po yung malamak na 5 years ko. 5 years ko. Okay, yun. Thank you kay Lord. Six years po. Ayun. Handa namin kay Kuya Jojo kami pupunta. Di, ayun. Salamat sa Panginoon sa pagpapala niya, sa kalakasan po. Hindi kami pinapabayaan ng Panginoon sa araw-araw. Yun po. Thank you, Lord. Purihin po ng Panginoon. Sa 28 po ay birthday ko. Double 6 na po ako. Purihin po ang Panginoon sa kalakasan, sa pagpapala, protection na pinagkakalog po niya sa araw-araw. Amen. Salamat sa Panginoon dahil malaki ang bonus na binigay niya sa akin. 70 na ako sa June 22. Nagpapasalamat ako dahil kapag matanda ako, lumalakas ako. Thank you rin kay Lord. Birthday ko rin po sa June 22. Mag 20 years old na po ako. Alis na ako sa teenage years. Thank you kay Lord. Ako din po, nagpapasalamat kay Lord na mag-20 na po ako sa June 9. Ano po, birthday din po ng kapatid kong dalawa sa June 3 sa June po. Thank you po kayo. It's mga birthday. Ayun po. Ang birthday ko po sa June 20 pa. Nagpapasalamat po kay Lord sa blessing na binibigay niya sa amin. 15 years old po. Yun lang. Thank you po. Ayan. Hindi ko po birthday ng panganay ko, si Christy, today. So, birthday niya, at di po natin siya kasama. Papasalamat ako sa Panginoon. I think she's 36. 36 sa buhay niya ay kasama natin yung Panginoon na laging umaagapay sa kanya. And also, birthday din po ng panganay ni Ricardo, si Lenlen Kaeldog. And also, my biyanan, birthday niya po sa June 5. Kaya, kahit hindi po natin sila kasama, maisama mo natin sila sa panalangin ng malaking bagay. And also, habol ko lang, kasi nung May wala kami So, hindi namin nakita yung mag-asawa na that is our 8 years wedding anniversary on May 9. Last May 9, 8 years na po kami nagtiki sa bawat isa. Sana'y tumagal pa na another 8 years. Ewan, hindi ko alam. Thank the Lord. To God be the glory. Wala po yung partner ko, may pasok po. So, wedding anniversary po namin sa 12 po. 3 years na po kami pinasal. So, thank you po sa lahat ng pagpapala na binigay ni Lord sa amin. Thank you. Po birthday po nung pinakagwapo kong anak. Yun. Kasi isa lang yung anak ng lalaki. Kaya siya yung pinakagwapo. Birthday niya po sa June 24. Mayroon po kasi siyang team building sa opisina. Kaya wala siya. Purihin po ang Panginoon sa buhay niya. Regalo siya ng Diyos sa akin, sa amin. At sa blessing na tinatamasa niya, purihin po ang Panginoon. Kantahan po natin sila. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Tagalog po. Maligayang bati. Maligayang sa iyong pagsilang. Sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Tayo po lahat ay tumayo. Don't stand. And let's just extend our hands toward them sa kanilang kaarawan at kanilang wedding anniversary. Hallelujah. Lord, kami ang nawala, kami ang mahina, pero ika'y nanatili sa iyong mga pangako. Salamat sa aming mga kapatid sa isa na namang taon ng kanilang kaarawan at wedding anniversary. Patuloy mo silang ingatan, pagkalooban ng kanilang mga desire sa kanilang puso, Panginoon.
Hayaan mo na hindi ang kanilang kahinaan ang makita, kundi ang kalakasan ng aming Panginoon. Inahandog namin sila muli sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Gayun din sa aming pagbubukas ngayon, sa aming pag-uwi, sa aming pagbalik sa trabaho, o ang iba'y sa pagpasok bukas, ay patuloy na pag-iingat. Totoo at mahal na mahal namin ang aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabing, Amen. God bless po. Tayo po'y umikot, makipagkamay sa bawat isa.